Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang comedy action movie na Lone Ranger with his sidekick. Enjoy watching! Cavalry. Finally, someone who will listen to reason. Nagsisimula ang pelikula sa San Francisco noong 1933 nang pumasok ang isang batang nakasuot ng maskara sa museum upang tignan ang mga antik at mga sinaunang mga bagay. Isa sa kanila ay si Tonto, ang Native Indian American na noble savage o isang katutubong marangal. Habang ang bata ay nakatingin kay Tonto, ito ay biglang gumalaw at nagtanong, "Dinala mo ba ang mga kabayo?" Ang bata ay sumagot at nagtanong, "Kilala mo ba ako? Sino ba sa tingin mo ako?" Biglang nagtaka si Tonto at sinimulan na niyang magkwento. Matagal ng panahon nung siya at si John, na nakasuot ng maskara na katulad ng sa bata ay umatake sa isang nayon at nanloob sa isang bangko upang pagnakawan nito. Sumagot ang bata, at sinabing sa pagkakaalam niya, na ang Lone Ranger at si Tonto ay hindi mga masasamang tao, at sila ay hindi nagnanakaw sa mga bangko. At sumagot si Tonto, at sinabing minsan ng isang mabuting tao ay may mga oras na kailangang magsuot ng maskara. Pagkatapos, inalala niya ang nakaraang mga taon noong 1869 sa Texas, nang ang mayor ay nagsasalita sa mga tao tungkol sa riles at sinasabi niya na isa ito sa pinakadakilang sibilisadong negosyo. At sinabi sa mga tribo ng Comanche na huwag matakot sa kung ano paman, at mamuhay sila ng normal kasama ng mga tao nang walang takot. At nangangako siya na makakamit nila ang hustisya, at sinasabi din niya na ipapapatay niya ang Native Indian killer na si Butch Cavendish sa harapan ng lahat. Sa kabilang eksena naman, si Captain Dan at ang mga tauhan nito ay naghihintay sa pagdating ng tren na sinasakyan ni Butch, na kung saan sakay din ito ang nakakabatang kapatid ni Dan na si John. Si John ay kababalik lang sa Texas upang mag-practice ng kanyang propesyon na abogasya at pagiging public prosecutor. Sa tren, isang gwardya ang lumapit kay Butch para sabihin sa kanya na siya ay dadalhin sa mayor, at sinabi din niya na siya ay nakatakdang mabitay sa harapan ng maraming tao. Ngunit tumingin lamang si Butch sa gwardya na may pangungut siya. At sa di kalayuan, makikita si Tonto sa kabilang panig na inaresto din na kung saan nilalaro niya ang kanyang sirang orasan. Sa daraanan ng tren sa di kalayuan, naghihintay ang isang grupo ng mga magnanakaw, sila ay nakaabang upang salakayin ang dadaan na tren, at ang plano nila ay palayain si Butch Cavendish. Sa loob ng tren, binaklas ni Butch ang piraso ng kahoy sa sahig upang kunin ang nakatagong baril, pagkatapos ay tinawag niya ang isa sa mga gwardya at nagpapaalam para umihi. Nang dadalhin na sana siya sa banyo, biglang binaril at pinatay ni Butch ang mga gwardya. Pumunta ang eksena kay John na may napansin sa itaas ng tren, at sinimulan niya itong imbestigahan at sundan. Ito ay ang mga tauhan ni Butch na nagsiakyat sa tren at pinagbabantaan ang lahat ng mga nakasakay. Pinatay din nila ang piloto at inilagay ang tren sa pinakasagad na bilis, habang si Butch naman ay sinubukang patayin si Tonto. Ngunit pumasok si John at itinutok ni Butch ang baril sa kanya, at biglang kumuha ng baril si Tonto at itinutok ito kay Butch na nagpapakita sa kanya ng kanyang sirang orasan at sinabi na siya ay naghintay para sa sandaling ito para sa mga taon upang makapag-iganti siya. Pero pinalo ni John ang baril sa kamay ni Tonto, at sinabi na si Butch ay kailangang makatanggap ng patas na hustisya at pag-uusig. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mga tauhan ni Butch sa likod ni John, na nagbigay sa isang Indian killer ng pagkakataon para makatakas sakay ng kabayo, at bago nito itinali muna nila si John kasama si Tonto. Dahil sa patay na ang piloto ng tren, hindi na ito nagkaroon ng pagkakataon upang huminto sa susunod na estasyon at nilagpasan na lamang niya ito. Kaya mabilis na sumunod si Dan at ang kanyang mga tauhan sa humahagipas na tren. Bumalik ang eksena kay Tonto, na nagawang sirain ang sahig ng tren kung saan siya nakagapos, at balak makatakas ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nakadugtong pala ang kanyang kadena kay John. Kaya sinama niya na lamang si John at umakyat ng tren para alisin ang pagkakadugtong nito sa unahang makina, nang sa gayon ay maliligtas nila ang iba pang mga pasahero. Sa kanilang daraanan ay bigla nilang nakasalubong ang isa sa mga magnanakaw, at itinutok sa kanila ang baril nito. Sa sandaling yun dumating si Captain Dan sakay ng kanyang kabayo at hinila ang magnanakaw sa lupa,
at mabilis silang pumunta sa dugtungan ng tren upang mapaghiwalay nila ito. Nang sinusubukan ni Dan na alisin ang pin sa dugtungan ng mga bagon ay nahirapan siyang matanggal ito, kaya nagpatihulog si Tonto para tulungan si Dan na maalis ang pin upang mapaghiwalay ang mga bagon. Sa kasamaang palad, nasa maling bagon sila nakasakay at nang humiwalay na ang tren sa kabilang bagon ay wala na silang magawa para makabalik sa kabila. Habang nakatayo sila sa bagon, dumiretso ito sa ginagawang putol na riles kung saan tumilapon sila sa malayo. Nasira ang tren at sa malakas na puwersa nito ay muntikan na silang madaganan, buti na lamang ay humarang ang isang malaking bakal na naging sanhi ng pagkakaligtas nila. Sinundan ni John si Tonto para ibalik siya kustodiya hanggang sa kanyang paglilitis, ngunit hindi siya pinapansin ni Tonto at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pinigilan siya ni Captain Dan at binigyan si John ng posos para huliin ang native Indian, pagkaraan ay dinala si Tonto pabalik sa kulungan. Ang dahilan kaya umuwi si John para makita si Rebecca na asawa ng kapatid niya at si Danny na pamangkin niya, na hindi niya nakita sa loob ng 9 na taon. Maya-maya ay nakita ni Danny si Tonto sa loob ng kulungan, na nagsasalita ng kakaiba. Si Mr. Cole ay nagpakita at nakilala si John, at sinabihan si Captain Dan na hulihin si Butch sa anumang paraan. Pagkaraan ay sinabi ni Dan sa kanya na kukunin niya si Collins, ang scout na maghahatid sa kanya para hanapin si Butch. Bago umalis nagpaalam muna si Dan sa kanyang pamilya, at binigay din niya kay John ang badge ng kanilang ama at itinalaga siya bilang isa sa mga Texas Guard. Maya-maya, sa daraanan ay nakakita sila ng puting kabayo, na nakatayo sa bundok, at sinabi niya kay John na ang mga native Indian ay pinaniniwalaan na banal at makapangyarihan ang kabayo at tinatawag itong immortal. Pagkaraan ay dumating sila sa isang daanan sa pagitan ng mga bundok, kaya hiniling ni Dan kay Collins na pumunta at mag-scout sa daraanan at tiyakin ang security ng daan. Samantala, si Collins ay nagpakita sa malayo at sinisenyas na ang kalsada ay ligtas, ngunit nang pumasok na sila sa kanya nagtanong si Dan kung nasaan na si Collins. At doon ay napagtanto nila na si Collins ay pinapasok sila sa isang bitag, hindi naglaon nagsimula ang pagbaril sa mga tauhan ni Dan mula sa lahat ng dako mula sa mga bundok. Sinusubukan sanang tumakas ni Dan ngunit nang makita niya ang kanyang kapatid na bumagsak sa lupa, bumalik siya upang iligtas si John ngunit nabaril din siya at nawala ng malay. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Butch upang tiyakin kung napatay na nila ang mga otoridad. Nang nakita ni Butch na buhay pa si Dan ay nilapitan niya ito at sinabing kailangan na niyang kunin ang bagay na kinuha ni Dan sa kanya. Pagkatapos nilabas niya ang isang patalim at nilaslas niya ang tiyan ni Dan, pagkaraan ay kinuha nito ang puso ng matapang na si Dan at kinain ito. Pagkalipas ng ilang oras, nagpakita si Tonto at naghuhukay ng mga libingan para kay Dan at sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay kinukuha niya ang kanilang mga mahahalagang gamit. Nang ililibing na niya sana si John ay biglang nagising ito, kaya pinukpok at pinatumba siya ni Tonto ng bato kaya nawalan na naman siya ng malay. Sa di kalayuan biglang lumitaw ang puting kabayo at tumayo sa harap ng puntod ni John na nagpapahiwatig para iligtas siya ni Tonto. Ngunit sinabi ni Tonto sa kabayo na ang dapat buhayin niya ay si Dan dahil malakas siyang mandirigma at si John naman ay stupido at walang alam sa pakikipaglaban. Tumanggi ang kabayo at bumalik kay John kaya sinabi ni Tonto na dahil sa mahaba ang nilakbay ng kabayo ay baka pagod lamang ito. Ngunit talagang desidido ang kabayo at tumatapat lamang siya kay John at binigyan pa niya ito ng puting cowboy hat. Sumakay si Tonto sa kabayo at inila nila si John papunta sa mataas na bundok, at sa gabing iyon ay dinasalan siya ni Tonto ng mga ritual. Kinabukasan, nagising si John at natagpuan ang sarili sa itaas ng ginawang libingan ni Tonto para sa kanya. Pagbaba niya nakita niya si Tonto nakausap ang puting kabayo. Ayon kay Tonto, sinabi sa kanya ng kabayo na naging walking spirit si John at walang makakapatay sa kanya. Ngunit hindi naman naniniwala sa kanya si John na litong-lito pa rin sa mga pangyayari. Sa gabi, si Tonto ay nagsasabi kay John na dapat niyang ipag-iganti ang kanyang kapatid at mga tauhan nito,
binigyan din siya ng maskara at sinabing sa pagkakaalam ni Butch ay patay na siya kaya mas mabuti na magsuot siya ng maskara. Lumipat ang eksena kung saan pumunta sila John at Tonto sa isang bar para tanungin kung saan makikita si Butch, at humingi din sila ng tulong sa babaeng may-ari ng club na si Red kung saan pinakita nito ang kanyang ivory na binti na may sandata. At sinabi ng babae na may dalawang lalaki na pumunta sa kanila at ipinakita ang silver na bato na pinambayad sa kanila. Binalaan ni Tonto si John na huwag hahawakan ang bato dahil ito ay may sumpa, ngunit hindi nakinig si John sa kanya at hinawakan ito at biglang nakita niya ang mga nakakatakot na pangitain. Samantala, si Butch kasama ang kanyang mga tauhan ay nagdamit ng gaya ng mga native Indian at umatake sa isang nayon, at pinatay ang lahat ng nakatira doon at dinukot din nila si Rebecca at Danny. Pagdating ni John, nakita niya ang lugar na nasira at walang halos natira, kaya tinanong niya si Tonto na kung paano nila mahahanap si Rebecca at ang pamangkin niyang si Danny. Pinakawalan ni Tonto ang isa sa mga kabayo at sinabi niya na susundan nila ang kabayo na siguradong pupunta sa kinaroroonan ng kumuha kila Rebecca. Nang sinusundan na nila ang kabayo ay bigla itong nabuwal at namatay. Kaya nilapitan nila ito at inimbestigahan kung ano ang nangyari, ngunit may biglang pumana kay John na nagdala sa kanya upang mahimatay. Nang maglaon, nagising siya sa isang kubo ng mga native Indian, at tinanong siya ng elder ng tribo kung bakit siya nakamaskara. Sinabi niya na siya ay pinagsuot ng maskara ng isang katulad nilang Indian, at sinabi niya ang pangalan ni Tonto. Nagtawanan lamang ang grupo at pagkatapos ay kinuha ng elder ang isang sirang relo na pagmamay-ari ni Tonto, at sinabi na si Tonto ay hindi na nila kasama at nagsimula siyang ikwento ang storya ni Tonto. Ayon sa kanya, noong bata pa si Tonto ay nakakita siya ng dalawang lalaki na walang malay na nakahandusay sa lupa, kaya dinala sila nito sa kanilang nayon upang magpagaling. Sa nayon, nakita ng dalawang lalaking yun ang mga silver na nasa ilog kaya tinanong nila si Tonto tungkol sa mga bato kapalit ng pocket watch. Pinakita sa kanila ng batang Tonto kung nasaan ang pinanggagalingan ng mga pilak, ngunit ang dalawang lalaki ay naging matako at sakim kaya pinatay nila ang buong village. Upang sa pagbalik nila ay maaari silang kumuha ng anumang halaga ng pilak nang walang pumipigil sa kanila. Pagbalik ng batang si Tonto ay nakita niya ang buong nayon na winasak, at ang kanyang tribo at buong pamilya ay mga patay na. At iniisip na ito ay dahil sa kanyang kapabayaan, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa dalawang lalaking iyon. At sinabi din nila kay John na pinangakuan sila ng kanyang kapatid, na habang pinapanatili nila ang kanilang kapayapaan ay poprotektahan niya ang kanilang mga lupain. Sinabi sa kanya ni John na ang kapatid niyang si Dan ay patay na, at kung pakakawalan niya siya ay mananatili ang kanyang pangako. Ngunit ang pinuno ng tribo ay hindi naniniwala sa kanya, kaya kinuha nila ang mga ito at ibinaon ang kanilang katawan sa lupa na nakalitaw lamang ang kanilang mga ulo. Di naglaon, dumating ang puting kabayo at tinulungan silang makaalis sa pagkakabaon, at sinabi ni Tonto kay John na dapat silang pumunta sa pinanggagalingan ng ilog at tiyak na mahahanap nila si Butch. Lumipat ang eksena sa dulo ng ilog, kung saan natatakot pumasok ang mga lalaki sa kuweba, dahil naniniwala silang may masamang espiritong naninirahan sa loob. Ilang sandali pa ay tinulak nila John at Tonto ang isang minecart sa labas, kung saan pinagbabaril ng mga tauhan ni Butch ito. Nang sinubukan nilang lumapit sa cart ay bigla itong sumabog, tapos kinuha ni John si Butch at nagtanong sa kanya tungkol kay Rebecca at Danny. Sinabi ni Butch na namatay na sila, si John ay sobrang nagalit at sinimulan siyang bugbugin at pinagpapalo ng baril. Sinabihan siya ni Tonto na kailangan na niyang patayin si Butch para mapaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid ngunit tumanggi siyang gawin ito, kaya si Tonto ang nagdesisyon para pumatay kay Butch. Ngunit nang babarilin na niya si Butch bigla na lamang siyang pinalo ng pala ni John sa likod, at nawalan siya ng malay. Kalaunan ay dinala niya si Butch sa paglilitis at ibinigay siya kay Mr. Cole para mahatulan. Inimbitahan ni Mr. Cole si John sa isang hapunan pagkatapos ay umamin na si Butch ay kanyang kapatid. Nangangahulugan na ang dalawang tao na tinulungan ng batang Tonto ay si Butch at Mr. Cole na gusto niyang paghigantihan. Lumapit si Mr. Cole sa kanyang drawer upang kunin ang kanyang baril, ngunit nang babarilin na niya sana si John ay wala na ito sa kanyang upuan, at nabulaga siya na si John ay nasa tabi na niya at inaresto niya si Cole. Nang ikukulong na sana ni John si Cole kasama ni Butch, di niya inaasahang makita si Danny na may hawak na baril.
At sinabi ni Cole sa bata na barilin si John dahil pinatay nito ang kanyang ama, na pinasinungalingan naman ni John. Ngayon ay litong-lito ang bata kung sino ang kanyang paniniwalaan sa dalawa. Di naglaon dumating din si Butch kasama si Rebecca at nagsimulang nagtanong kung buhay pa ba ang kanyang ama, na lalong nagpalito sa bata. Pagkatapos, dumating din ang captain ng mga sundalo at di niya inaasahan na makita si Butch sa lugar kaya tinutukan niya ito ng baril. Ngunit sinabi ni Cole na kasama nila si Butch para sa proyektong ginagawa niya. Kaya nabaligtad ang lahat ng pangyayari para kay John at inaresto siya, at dinala siya sa bundok para dun siya ma-firing squad. Nang bibitayin na si John biglang dumating ang grupo ng mga Native Indian at sinugod ang grupo ni Cole at Butch at nagsimula ang isang brutal na labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang naglalaban tinatakas naman ni Tonto si John, nang mababangga na sila ng tren nagdesisyon silang tumalon sa isang butas. Ngunit nakita sila ni Butch kaya hinagisan sila ng tangke ng gasolina at ng bomba. Bumabalik ang eksena sa panahong sina John at Tonto ay pumasok sa bangko, at dito malalaman natin na ginawa nila yun para kunin ang mga pampasabog at inilagay nila ang mga ito sa pundasyon ng tulay para give-in. Bumalik ang eksena kay Mr. Cole, kung saan may ginaganap na isang party sa istasyon ng tren para gawaran si Cole ng isang parangal para sa ginawa nilang one-of-a-kind project. Dumating din sa lugar si Red na agad napansin ng kapitan ng mga sundalo dahil sa kanyang ivory na binti. Lumapit ang kapitan upang hawakan ang binti ni Red ngunit hindi niya alam, ay sinisipat na pala ni Red ang mga pampasabog at binaril niya ang mga ito na nagdulot ng kaguluhan. At umakyat si Tonto sa tren na puno ng mga pilak at pinagbantaan niya ang piloto nito. Pagkatapos ay pinaandar ni Tonto ang tren at sinira ang lugar, kung saan ginaganap ang party. Tumakbo ang mga sundalo sa likod ng tren at simulan ang pagpapaputok kay Tonto. Si Mr. Cole at Butch ay kinuha si Rebecca at sumakay sa pangalawang tren para sundan si Tonto. Hindi naglaon, nagpakita si John na nakasakay sa puting kabayo at tumalon sa ikalawang tren, at bago makarating sa unahan ang kanilang sinasakyan ay binago ni Tonto ang riles. Pinapabilis ang dalawang tren na magkatabi ang bawat isa. Pagkatapos nakita ni Mr. Cole si John na nakasakay sa kabayo sa ibabaw ng tren, kaya sinabihan niya si Butch na harapin niya si John. Sinabi ni John kay Butch na pakawalan niya si Rebecca. Pagkasabi, ay tinulak agad siya nito, buti na lamang ay nasalo siya ng puting kabayo. Sinubukan siyang patayin ni John ngunit ang baril ay walang laman kaya binugbog na lamang niya ito, saka siya bumaba para ihinto ang tren. Ngunit nakasalubong niya si Butch at makikitang hawak nito ang kanyang baril, at sinasabing tapos na ang ride at siya ay dapat nang mamatay. Ang tren na may pilak ay nag-crash sa kabilang trailer ng tren, sa kabutihang palad ay nakatalon si John papunta sa puting kabayo kasama si Rebecca, ngunit naiwan si Butch at namatay sa loob nito. Sa di kalayuan, si Mr. Cole ay tumatakas sakay kasama ang ilan sa mga trailer na kargado ng mga pilak na bato. Pero si Tonto ay nagpakita sa itaas nila kaya lumapit si Mr. Cole at sinubukang patayin siya, at si John na nakasakay naman sa kabayo ay binaril si Mr. Cole, dahilan para mahulog nito ang kanyang baril. Kinuha ni Tonto ang baril at sinabing, maraming mga taon na ang lumipas at pinakakahintay niya ang sandaling ito para makapaghiganti sa kanya. Tinanong ni Mr. Cole kung sino ba si Tonto, kaya ibinigay niya sa kanya ang relo. Sa sandaling yun, naalala ni Cole ang batang Indian na kanyang pinagbigyan ng kanyang relo upang malaman ang tungkol sa pinagmulan ng pilak. Binaril ni Tonto ang kawit ng tren, sanhi upang matanggal ito at humiwalay. At iniwan niya si Mr. Cole na nahulog kasama ng tren na may kargang mga pilak na bato, mula sa nawasak na tulay na naglibing sa kanya sa ilalim ng ilog. Pagkatapos mabilis na pinuntahan si John Tonto para iligtas siya. Sa pagtatapos ng pelikula makikita si John na pinaparangalan para sa kabayanihan niyang ginawa, at binibigyan siya ng isang regalo. Nang bubuksan na niya ito ay nakita niya ang mga pagkain ng ibon ng laman,
Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Rebecca na lumalabas na dati niya palang kasintahan at sa kanyang kinikilalang pamangkin na si Danny. Pagkaraan ay makikita si John at Tonto na magkasama kung saan nilabas ni Tonto ang isang bagong orasan na tinread niya sa pagkain ng ibon. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!